Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. Galing ito kay Jack Logan, no? Kay Sir Jack Logan. Sana'y mapayagan niya ho tayong gawa ng reaction video ang kanyang mga content. Grabe to, dinadaan lang sa comedy. Pero totoo nakakatawa naman kasi itong nangyayari po dito sa Meralco. Trending sila ngayon at pag-usapan na ho natin ito. Panoorin na natin ng sabay-sabay. Ilalagay ko po yan sa description. Ang ating si Sir Jack Logan. Balakpakan po natin. Okay, i-play na ho natin ito. Okay. Okay. Mga kababayan, himayin natin ang Meralco bill mo na parang fishball lang. Kasi akala ng marami, kapag nagbabayad ka ng kuryente, ang binabayaran mo lang ay kuryente. Mali. Mali. Mga kapatid, ganito yun, ano? Tayo kasi pag bumibili tayo ng pagkain, mismong yung binabayaran lang ho natin. Pagkain talaga. Siyempre, minsan sa atin na rin naiatang yung tax pag may resibo, ano? Makikita natin doon sa mga binili natin, ano? Kung gusto mo ng product, kung bibili ka, yun lang talaga ang bibilin mo. Pero iba pala ang Meralco. Base sa pagkakaintindi ko dito sa bidyong panonoorin ho natin. Sir Jack, anong meron? Sa Pilipinas, kapag nagbukas ka ng ilaw, parang may family reunion sa resibo mo. Ang daming nakikikain. Ang galing kasi maganda yung ano niya, maganda yung sinabi niya, no? Kumbaga, etong bill na to, dapat ang babayaran ko lamang yung kuryente lang. Pero, bakit dito sa resibo na to, ang dami kong binayaran? Yan, maganda yan, ihimayin na parang fishball. Play na ho natin. Una, generation charge. Ito ang bayad sa mismong kuryente. Parang umorder ka ng manok, syempre, may bayad ang manok. Yes. Hindi pwedeng amoy lang ng pritong manok ang binili mo. So yun talaga, yung binili mo, yung pritong manok, no? Pritong manok, binili mo yon. Nandoon na yung presyo nun. So syempre, kung gusto mo naman kumain, talagang gagastos ka, di ba? Pangalawa, transmission charge. Ito ang bayad sa paghatid ng kuryente mula sa malalayong power plant papunta sa linya. Parang delivery fee. Hindi sapat na may manok ka. Kailangan may rider na magdadala niyan sa bahay mo. Ang kulit no? Para siyang Shopee. Babayaran mo yung fee. Okay sana kung sa Shopee. Pero kung yung konsumo lamang ng kuryente, babayaran mo yun eh. Kumbaga, dapat sila na yun eh. Sagot na nila yun eh. Yung pinapadaloy nilang kuryente papunta dun sa bahay mo. Sagot na dapat ng Meralco yun. Hindi na dapat sagot yun ng mga kumukonsumo ng kuryente kasi nagbabayad sila. Kumukonsumo sila ng kuryente, binabayaran nila yung kuryente. Bakit meron pang transmission fee? Ayon sa pagkakaintindi ko, sa sinasabi po ni Sir Jack, yung dumadaloy papunta doon, may bayad pala. Okay, tuloy. Ayon sa pagkakaintindi ko, baka lang mali ako ha. Tuloy tayo. Pangatlo, system loss charge. Ito ang bayad sa kuryenteng nawawala sa biyahe. Parang may in-order kang 12 pirasong nuggets, pero pagdating sa bahay, 10 na lang. Bakit? Tapos ikaw ang mananagot. Babayaran mo yung system charge, system loss. May nawala sa daan. Welcome sa buhay! Ayon sa pagkakaintindi ko rin doon, halimbawa may mga nagja-jumper or may mga hindi maipaliwanag kung bakit tumatagas ang kanilang kuryente kumbaga sa tubig, ano? Ang magbabayad ho niyan, yung mismong kumukonsumo. Nakikita mo yun sa resibo, pinaliwanag na rin dati yun eh. Pero bakit ito? Bakit hindi nila matanggal magpasa hanggang ngayon? So ibig ko sabihin, marami pa palang problema itong Pilipinas bukod sa flood control. Pero wala tayong nakikita. Kundi pabagsakin si BP Sara, no? Naipasok ko lang. Marami pa pala eh. Ngayon, trending ngayon si Meralco dahil sa pinagagawa nila. So parang, bakit? Kasalanan ko ba na may nawawala sa inyo at may tumatagas sa inyo? Bakit kami magbabayad? Pero wala tayong magagawa. Ganun pa rin. Hindi ito inaaksyonan ng gobyerno. Okay, tuloy. Pang-apat, distribution charge. Ito ang bayad sa Meralco para sa poste, linya,
transformer, at buong sistemang nagdadala ng kuryente sa bahay mo. Base naman din ulit sa aking pag-unaw. Basta lahat ng sasabihin ko nito, opinion ko lang naman. Halimbawa, nagtayo ka ng business, doon nga, manukan, pritong manok, ano? Babayaran mo mismo yung mantika, babayaran mo mismo yung ginawa nilang, ano tawag doon? Pangprito, yung malaki, kawali, no? Babayaran mo yung mga sandok, etc. Pati suka, lahat babayaran mo. So, hindi lang pala manok ang in-order mo. No? Babayaran mo rin yung naghahalo, mantika, etc. Parang hindi naman patas, ano? Oh, di ba? Malinaw to. Ito ang parte na sabi mismo ng Meralco, sa kanila napupunta. Sa madaling salita, bayad sa tindahang naghahatid sa plato mo. Panglima, Parang sa Jollibee, ganun. Yung sa mga restaurant, yung maghahatid sa'yo, babayaran mo pa. Grabe naman itong Meralco na to. metering charge. Ito ang bayad sa metro na nagbibilang kung gaano kakagahaman sa electric fan, aircon, at rice cooker. Parang may bantay na nagsusulat kung ilang fishball ang kinain mo para walang takasan sa bayaran. So, ang ibig sabihin, yung mga nagre-reading, or yung metro na yun, pati yun, ikaw pa rin magbabayad pala. Grabe. Pang-anim, supply charge. Oh. Ito ang bayad sa billing, koleksyon, at customer service. Nye. Ibig sabihin, may bayad pati ang pagsasabi sa'yo kung magkano ang babayaran mo. Ayun nga yun, parang yung nagbibigay sa'yo ng resibo na ito ang babayaran mo, no? Pati ba naman yun? Ay, grabe, ang tindi ng Meralco. Alam nyo, noon ganyan na sila eh. Ngayon pumuputok na. Dapat ito mabigyan din ng aksyon. Oo, parang siningil ka na, tapos may bayad pa ang paniningil. Sakit! Saklap! Tapos may subsidies. Dito pumapasok ang Lifeline at Senior Citizen Discount. At malinaw sa Meralco to, ha? Ang diskwentong ito ay sinasalo ng ibang customers. Aray. Kaya maraming nagagalit. Kasi ang tanong, programa ng gobyerno yan eh. Bakit ako na naman ang bubuhat? Ganon? Yung iba mga programa ng gobyerno? Ikaw din magbabayad nun? At oo, ang Lifeline rate ay para sa qualified low-income customers, kasama ang qualified 4-piece household, Ha? at may consumption limit na 100 kilowatt-hour or below. May discount levels pa, depende sa konsumo. Grabe. Ibig sabihin, hindi to basta libre para sa lahat. May qualification at bracket pa rin. Aray ko. Pero ang punto ng tao, simple lang. Bakit laging kapwa hirap din ang sumasalo? Grabe, napapapusang gala kayong lahat. Ganun, ha? So ang lesson dito, kapag tinignan mo ang Meralco bill mo, hindi lang pala ikaw at bumbilya ang magkausap. May supplier, may delivery, may nawawala sa daan, may distributor, may meter, may service, may subsidy, at may sistema na parang laging may extra guest sa handaan. Ako si Jack Logan at ito ang Jack Logan Real Talks. Ito tinan mo, ha. Tingnan niyo mga kapatid, sampulan ho natin. Base ho sa pagkakaintindi ko ulit. Halimbawa, dun lang tayo sa chicken, huwag tayong aalis sa chicken. Halimbawa, bibili ka ng chicken. Tayo naman kasi, pag bibili natin yung chicken, yung presyo lang ng, halimbawa, leeg, 15 pesos. Bibili ka ng ulo, 5 pesos. Yung hita at 'di ba? Hita ay 25 pesos o 20 pesos, may 35 pesos, mga ganyan. 'Yun yung babayaran mo kasi malinaw na 'yun lang yung kinain mo o yung gusto mo. Pero sa Meralco ganito ang nangyari. Yung chicken binayaran mo na, babayaran mo pa rin kung paano nila niluluto yung chicken. Yung sausawan, ikaw din magbabayad. Yung mismong kawali, yung iba pang mga accessories, o yung iba pang gamit, pang business
nila doon sa chicken, ikaw ang nagbabayad. Di ba? Sabihin mo sa'yo, kahit maliit lang yon, kahit 20 pesos, 60 pesos, eh kung 8.2 million naman ang Meralco, yung kanilang mga nasasakupan, yung mga nagbabayad ng kuryente, doon sa business nila, ang daming mga bahay, di ba? Mga pabrika, etc. Nakita ko kasi parang 8.2 million, more or less ganyan. Eh di kumikita halos sila ng 400 million, parang ganun ata, sa isang buwan. No, sa mga charges nila. Higit pa yun kasi 60 pesos pa lang po yung kinumpute ko doon. E paano pa yung 92? E paano pa yung mga 400? E paano pa yung iba? Grabe, ang laki. So ibig sabihin, pag bibili ka ng chicken, bibilin mo din, mag-aambag ka doon sa business niya. Ganon ho yung Meralco. So, bahala kayo, yan ang gusto ninyo eh. Yung mga taga-kabila, wala tayong magagawa dyan. Pero sa amin kasi dito, no, dati daw, ang mga binabayaran nila, 7,000, 8,000. Pero ang bill na lang nila, naging 2,000 to 8. Uy, saan ba yan? Saan ba yan? O, di ba? No? Saan ba yan? Bakit ganyan? Yung iba, dati 4,000, tas naging 2,500 na lang. Legit ho yan, mga kapatid. Ngayon, tanongin nyo, saan yan? Davao Lights. Davao Lights. Saan ba ang Davao Lights? Luzon? Davao Lights. Kaya sa amin dito, nakamove on na kami sa dati. Masaya na kami ngayon sa Davao Lights. Oh. Davao Lights. Oh. Eh, Meralco pa more. Wala tayong magagawa eh. Ngayon, ganitong sistema kung bakit natin to nireaksyonan. Marami kasing problema ang ating bansa pa. No? Sana ito muna yung mga unahin ng ating gobyerno. Kasi ang nangyayari kasi mga pangsariling interes lamang po ang kanilang mga inuuna. Wala silang ginawa kundi siraan yung iba malalakas. Malakas eh. Diba? BP Sara, malakas yan. Putik na. Wala silang ibang gagawin kundi siraan. Ngayon, marami pa palang problema ang ating bansa. Bukod pa dito sa sinasabi ni Kuya Jack, ni Sir Jack nating mahal. Bakit inuuna pa rin ang impeachment? Isipin nyo na lang, karapat dapat pa ba yung mga ganitong mga namumuno? Palitan na. Basta sinasabi ko sa inyo, sa amin Davao Lights. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood mga kapatid. Kung bitter ka, sige, doon ka pa rin sa kabila. Basta kami, natuto na kami kasi pag may nakikita kaming mali, mali talaga. So, di ba Sir Jack? Maraming salamat po. Sana mapayagan nyo kaming ako pala ma-reaksyonan ng iyo pang mga content dahil sobrang ganda gusto namin ng mga ganito. Maraming salamat po sa inyong panonood.